Module! Kumusta na po ang lahat? Andito po ulit si Teacher Carla para magbigay sa atin ng magagandang tips at magandang proseso upang masagutan natin ang ating mga activities. Si Teacher Carla po ay natutuwa at magaganda ang comments tungkol sa ating mga videos. Ang ating pong puso ay lalong sumasaya kapag nakikita natin na ang mga bata ay natututo sa ating mga nai-upload. Shoutout po kila Mika Shines, Ares Kausarin. Shoutout din po sa ating mga kasamahan sa serbisyo na sina Ma'am Sylvia Sardenya, Ma'am Teresa G. Rendal, at Ma'am Aileen Olorsisimo. Shoutout din po sa aming butihing punong guro na si Ma'am Lorna Plegaria. Ganon din po naman sa ating mga supervisors na sina Dr. Dalia Certeza, Sir Nicanor Macarulay, at ang ating Green Panther na si Tirso Arambulo. Ako po ay lubos na nagpapasalamat sa ating superintendent na si Ma'am Cherry Lou Repia na isang inspirasyon sa atin upang maipagpatuloy ang ating pagtuturo. Ganon din naman ang pagkalinga sa ating mga kabataan. Saludo po ako sa inyo, Ma'am Che. Pagpapatuloy ng ating lesson ay naihanda ko ang ating place value chart upang ma-review natin ang ating lesson. Ito yung decimal point sa ating place value chart. Nasa kaliwang bahagi ang tinatawag nating tama, whole numbers. At nasa kanang bahagi naman ang decimal numbers. So, ang pagtutuan natin ng pansin ay ang decimal place value upang maintindihan natin ng lubos ang ating decimals. So, tingnan natin as a review. Ito yung decimal point at tinatawag natin siyang tama. So, ito ay tinatawag nating end. Pero, hindi natin binabasa ang decimal point kung ito ay walang whole number. So, ibig sabihin lang nun, ginagamit natin o binabasa natin ang decimal point kung meron kang whole number at decimals. Okay? So, yan ang decimal point. Ang sunod natin ay ang tenths. Ang sunod nating place value ay ang tenths. Tandaan natin, wala tayong tinatawag na ones. Okay? So, ang una nga natin ay ang tenths. Ang spelling niya ay 10 na merong THS sa dulo. So, tandaan natin, tenths. Sumunod nating place value ay hundreds. Tandaan natin, ang spelling niya 100 na dinagdagan natin ng THS. Ang 100 ay hindi natin babasahin ng D sa dulo, pero papalitan natin siya ng THS. Yun ay kung babasahin lamang. Ang spelling, walang pagbabago. May 100 ka at merong THS. So, babasahin natin hundreds. Again, hundreds. Okay? Sumunod natin ay ang thousands. Spelling ng thousand, pero hindi mo babasahin ang D sa dulo. Lalagyan mo lang ng THS. So, paano nga babasahin? Thousands. Again, thousands. Sumunod natin at ang huli para sa ating mga grade 6 ay ang 10,000s. Again, 10,000 siya, pero dinagdagan natin ng THS sa dulo, hindi mo na babasahin ang letter D. Papalitan mo lang siya ng tunog ng THS. Again, ang tawag doon ay 10,000s. Maliwanag yun na. Walang malilito. Ngayon naman ay meron tayong naihandang isang square. Ang square na to ay nagre-representa ng isang buo. So, tandaan natin, 1 or 1 whole. Okay? So, ang square na to ay nagre-representa na meron kang isang buo o meron kang 1 whole number. Ang susunod naman natin ay ang ang place value na tenths. So, ito ang nagre-representa ng tenths.
Kung mapapansin mo, ilan ang pagkakahati niya? Tama. So, meron kang 10 pagkakahati. Dahil daw, ang isang buo ay hinati sa 10. So, kaya siya tinawag na tenths. So, tingnan natin. Ayan. So, ang 1 whole ay hinati sa 10, kaya ang place value na susunod natin ay ang tenths. So, again, paano isulat ang tenths? Meron kang T, E, N, 10, and then, meron kang THS sa dulo. So, again, tenths. So, paano nga ba yun? Ang example nating una ay 5 tenths. So, paano mo ipapakita na ang nandito sa square na ito ay 5 tenths? Tandaan natin, pag na-shade natin ang parts ng square na ito, yun ang value ng ating given na 5 tenths. Okay? So, paano nga ba yun? Una, hanapin kung ilan ang ating irerepresentang number. Yun ang number 5. Okay? So, kung 5 tenths ito, ang place value niya ay tenths, bibilang tayo ng 5. Okay? So, 5 na shade natin. So, dito na tayo sa baba. 1, 2, 3, 4, at 5. Okay? So, yung shaded part na ito ang tinatawag natin na 5 tenths. Maliwanag yun ha. Walang malilito. At para naman sa susunod nating given, so, ito yung tinatawag natin na anong place value? Tama. Ito yung hundreds. Okay? So, ilalagay na natin ang hundreds doon para makita mo na ito talaga ay hinati-hati na isang buo sa 100. Okay? Ang given naman natin sa ating hundreds, so tandaan natin, meron tayong 100 na spelling, tapos nilagyan natin ng T, H, at S sa dulo. So, hindi natin babasahin ang D, pero papalitan natin siya ng THS. So, hundreds. Okay? Ang given natin ay 33 hundreds. So, paano nga ba natin i-visualize ang ating hundreds? So, kung 33 hundreds siya, kailangan bumilang tayo ng 33 at yon ang ating shadan. So, paano nga ba yon? Tingnan natin. 2, 4, 6, 8, 10. Ibig sabihin, yung isang linya nun ay 10 na. Ibig sabihin, 3 linya para magkaroon tayo ng 30. Ayan. So, yun ang shaded natin. 3 linya, ibig sabihin, meron ka ng 30. At, dadagdagan pa natin ng tama. So, may 3 pa tayong shadan. Ito yon. At 3. Okay? So, ito yung shaded part niya. So, walang malilito doon. Again, ito yung representation natin na, visualization natin ng 33 hundredths. Huwag malilito doon. At para naman sa susunod nating place value, ano nga ba yon? Tama. So, meron tayong thousands. Okay? So, ito ang representation natin, illustration or visualization ng ating thousands. Okay? So, ang isang buo daw ay hinati mo ng 1,000. Ito yung maliliit na yon. Okay? Kung bibilangin mo yan isa-isa, umaabot talaga yan ng 1,000. Again, ito yung place value natin o visualization ng ating thousands. So, isulat natin si thousand or thousands. So, 1,000. And then, lalagyan natin siya ng THS sa dulo. So, babasahin mo siya na hindi mo sasabihin ang salitang o letrang D, pero thousands. Okay? So, ang given natin ay, so, babasahin natin ang numero
bilang regular na number, and then sasabihin mo kung ano yung place value ng pinakadulong number. So, since panay 0 lang naman ito at hindi mo na kailangan siyang basahin, magsisimula tayo sa pagbabasa sa number 3. So, ang basa natin ay 3 thousands. Again, 3 thousands. So, teacher, paano po naman natin i-visualize yon? So, since meron na tayo ditong isang buo na hinati mo sa 1,000 o 1,000, kailangan lang natin i-shade yung numero na nakalagay sa given natin. So, yun, 3 thousands. So, magsimula tayo doon sa taas. So, 1, 2, 3. Ayan. So, kung mapapansin mo, ganun lang talaga kaliit yung 3 thousands. Okay? So, hindi pa siya nangalahati sa isang buo natin. So, kahit ba siya sinabing 3, thousands naman ang kanyang place value, ganun lang talaga siya kaliit. Walang malilito doon. At para sa huli nating given, ay naihanda ko naman ang tinatawag natin na 10 thousands. So, ganito talaga kaliliit. Tingnan natin. Ganito talaga kaliliit yung mga parts ng 10,000. So, teacher, liit pala. Opo, ganito talaga kaliit yon. So, kapag 1 10,000s, so yung mga kasamahan natin, ka-module na mga grade 6, umaabot na tayo sa 10,000s. So, ganito talaga yon kaliliit. Okay? So, wag malilito doon. At upang mairepresenta natin, ma-visualize, ma-illustrate, ito yung ating tinatawag na thousands. Walang malilito. Okay? At para sa ating given ay so ang given natin para sa 10,000s ay, so isulat natin 10 thousands. So, 1,000 na may D, syempre, at dadagdagan ng TH sa dulo. Okay? So, ang given natin ay okay. So, may mga 0 sa unahan, pero hindi na natin siya babasahin. Mag-start tayo doon sa number 6. So, 6, and then ano yung place value niya sa decimal? Yun ang 10 thousands. Again, 6, 10 thousands. So, walang malilito doon. Kung paano naman natin siya i-visualize ay, ito yung ating square. So, sabi niya, 6, 10 thousands ang ating i-visualize. So, paano nga ba natin siya i-illustrate? So, ito yung 10 thousands natin. So, bibilangin natin ay 6 lamang. Walang kukurap. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, yun lamang ang 6 natin na shadean. Okay? So, ganun siya talaga kaliit. Walang malilito doon. So, again, ang place value natin na nai-representa ngayon or na-visualize ay ang 10 thousands. So, again, that is 6, 10 thousands. Yun yung maliit na yon, kulay red. So, para sa susunod naman nating given ay ang 1. So, dahil meron na siyang whole number, babasahin natin yung decimal point. So, 1 and anong place value ni 6? Tama. So, hindi natin babasahin yung 3 0, pero ang place value ni 6 ang ating babasahin. Again, 1 and ang place value ni 6 ay 10 thousands. 1 and 6, 10 thousands. Teacher, paano po naman natin ito i-visualize o illustrate? Okay, so madali lang yan. Kuhanin natin yung ating whole na square. Okay? So, ibig sabihin, kung shaded ito na yung isang buo natin o 1. Okay? At yun namang 6 10 thousands ay ito naman ang ating 6 10 thousands na ang ibig sabihin ay 6 ang shaded niya,
Pero, ang place value niya ay thousands. Okay? So, walang malilito doon. Ang susunod naman nating given ay ang 1 and 3. Ano place value nun? Thousands. Tama. So, nai-ready ko na ang isang buo natin na nagre-representa ng one whole number. Sumunod ay ang 3,000s na lamang. So, ito yung 3,000s natin kanina. Iyon ang ating ilalagay. Okay? Or, iguguhit. So, again, 1 and 3,000s. Kung may question, meron tayong comment section. Pwede kayong maglagay doon. Ang susunod naman nating given ay ang 1 and 33. Tama. Ito ay hundreds. Kung mapapansin mo, 2 digit yun nandoon sa decimals nang ibig sabihin ay hundreds ang pinakadulo. Isang tip ko sa inyo, bilangin ang decimal places na nandoon sa decimals. Pagkatapos, isipin natin, anong place value? Halimbawa, 2 digit. Ano ang place value na mayroong 2 zero? Okay, so yun ang hundreds. Kung mapapansin mo, ang 100 or 100 ay merong 2 zero. Kaya isang palatandaan mo kung ano at paano mo babasahin ang decimal number na ito ay 2 digits siya na 0 at ibig sabihin ang basa mo na doon sa huling number or digit ay hundreds. Okay? So, walang malilito doon. Ay, teacher, paano naman natin illustrate ang 1 and 33 hundreds? So, kanina ginamit natin ang one whole para sa isang buo. At ang 33, ayan. So, 33 na shaded. Hinati-hati natin ang buong ito sa 100. Shaded naman ay 33. So, ganito ang pag-illustrate natin ng 1 and 33 hundreds. So, 10, 20, 30, 31, 32, at 33. So, 1 and 33 hundreds. Huwag niyo lang kakalimutan i-shade yung ating one whole. Ibig sabihin nun, kasama ito doon sa ating na i-represent or na i-visualize na 1 and 33 hundreds. Walang malilito doon. Ang huling given natin ay ang 1 and regular na pagbasa, 3,336 at ang place value ni 6 ay 10,000. So, paano natin i-illustrate or i-visualize yung decimal numbers na ito? So, again, nandito ulit si one whole na nagre-representa na meron ka ng isang buo. Babasahin mo si decimal point bilang n. Ibig sabihin, meron pa siyang kasunod na mga numero. Okay? So, paano natin illustrate yung numerong ito? So, kanina teacher, pinakita mo na ang dami-dami nating mga illustration. Kaso lang, lahat ba ito ilalagay natin dahil marami na siyang digit? Hindi po. So, kung ano lang ang place value na nailagay natin, yun lang ang ating i-illustrate. So, kapag sinabi nating one whole, eto na yon. Pagkatapos, 3,336 na maliliit na nandito. Okay? So, bibilangin natin yun isa-isa. Okay? So, huwag malilito. Ito lamang ay ang 6 na na-illustrate or na-shade natin. Pagkatapos, kung ganito na yung numero mo, bibilangin natin yan hanggang sa maging 3,336. Maliwanag yun ha? So, para hindi na tumagal ang ating pagbibilang, hanggang dito na lang muna ang ating illustration. Again, walang malilito. Ito ay ang 6. Pagkatapos, ito na ay shadan mo na 3,336. Okay? Huwag kalimutang i-like, i-share, at
Huwag kalimutan ang bell button para sa mga bago nating videos na i-upload. At sana po marami ulit tayong natutunan sa ating lesson about visualizing or illustrating decimals. This is Teacher Carla saying, kapag matyaga, siguradong may nilaga. See you on my next video!